assassin talaga yung playstyle ni King Kong. When he is using that Yi Sun-shin, technically bababa yung kaniyang Lord Control compared to a Lancelot na meron siya. Kasi sa mga games na play nila, nakita natin yung Yi Sun-shin niya ay nagkakaroon ng ibang klase o ibang flow sa kanyang Sigma jungling pattern. And now, Flying Clouds ang maging mapa natin para sa game number 1. At maganda, actually, yung statistics ng dalawang teams when it comes to this map. So, this is gonna be a challenge din talaga para sa isa't isa. Lalong-lalo na, ang mapapansin natin ngayon with the current meta, iba talaga yung strategy and heroes na pinipili at pinaprioritize. Depende sa mapa. So, for Onyx dito, ang tinanggal nila, Chip plus the Baksha. Meanwhile, dito na pumapasok yung pagtanggal ng Bren doon sa mga assassin heroes. Actually, pwede nga magtapon ban ng Angela ang Onyx. Then, AP Bren, may ipit sila Lancelot or Jushin. Tapos any man dun sa makuha, o any man sa hindi nila iba na kukunin ng Onyx Philippines. There was a obvious, so may idea na yung Lancelot ay hino-hover na ng Onyx Philippines. Oo nga, no? May Angela na pwedeng pag-agawan. Actually, so far, sa 7 games ata na nailaro ng isang Angela, ay hindi pa ito nananalo. So, hindi ko sure kung tinanggal na ba sa bokabularyo ni Coach Jeff at ni Coach Wynat itong Angela na ito. Pero tama ka dun pwedeng mag-agawan sa Lancelot and sa YSS. Pero kung ikaw ang AP Bren, much better kung ibibigay mo na muna yung YSS. Tanggalin mo yung Lancelot. Pwede. Kasi nga naman, hindi ganun kagandahan yung win rate ni King Kong kapag itong gamit nila. Even yung Angela nga, pwede nilang i-open dito. Basta tanggalin na lamang yung Lancelot kasi knowing King Kong sobrang tindi talaga niya sa paggamit ng Lancelot. Pero isa din to sa nagiging pattern natin ngayon, yung pagrespeto at pagtanggal sa Kalea. So, first pick Lancelot na nga ba to para sa Onyx? Actually, ginawa ni Coach Jeff is very good dahil trinade off nila. If you get the Lancelot here, we get the Jushin sa Red 1, Red 2. So, if you get the Jushin now, we get the Lancelot for Red 1, Red 2. There goes the Lancelot for King Kong. Naka-hover ngayon sa idea ng AB Bren, yung Jushin plus Lapu-Lapu could be the Arlot as well. Okay. Yeah. So, na-remove din actually yung threat para sa mga Yi Sun-shin user kung kukunin man ni James Punks yung Yi Sun-shin niya. Pero knowing Kuya James kasi parang hindi niya totally ganun kagusto at ka-prioritize ang isang YSS kahit open. Pero I love the idea na pinapoint out mo dito, Joshi. Unahin muna nila yung heroes ni Lord JM. Lalong-lalo na open nga. Yung Halitin pala para kay Nova. Oo nga, ang ganda na ito. Recently, nakita natin yung pag-angat ng isang galit kasi sobrang mobile, di ba? Ayan na yung Zushin na may isasama sa komposisyon dito ng AP Bren. May lapo ang Onyx dito. Uranus also. May Grak din, di ba? So dahil nakita nila na Jushin, yung hawak ni Aqua, damage over time is not a problem for Uranus, so they could go for that or get the Arlot for the initiation against that Khalid plus a Grak. Ibang klase pa naman si Ryota nung una siyang naglaro nagpakitang gilas talaga siya sa paggamit ng Arlot. So para sa AP Bren, maganda tong first 2 heroes nila na deny din nila yung fast rotation nga ng Onyx at pwede silang sumabay sa early game kasi yun yung nagiging problema nila early game control, early game momentum, pero there goes Tagatot Kacha and this is actually a surprise para sa akin. Harit ang inilagay nila dito. So ngayon, may gold na ba kagad ang kukunin ng AP Bren or kukuha na sila ng YSS kasi for sure magkakaubusan sa second phase. If not naman a YSS, they can go for an XP lane for Lord JM. Pero there was a YSS. So di na nila pinatumpik pa na kunin yung macro advantage because of that YSS. So this could be an XP lane ban for both of these teams. Magkakaubusan. So possible na maging glue na lang yung maiwan kasi yung Lapo Arlot pwedeng asahan na matanggal. Lalong-lalo na yun yung mga natural counters sa mga nakikita nating heroes, diba? Yung Arlot kasi for the displacement, yung isang glue naman na pwedeng ang ma-open. Actually, sobrang sobrang threat pa rin ng glue ngayon sa current meta. Pero ang pinaka na-excite din kasi ako makita ay yung paglabas talaga ng Obsidia. Sa ngayon, wala pa talaga And right now, parang hindi rin yun gugustuhin actually dito ng AP Bren. Kimi, ang tatanggalin pa nga nila dito. And ang ganda na nasabi mo dun sa Obsidia kasi sa ibang region, pre, 100% yung pick and ban itong hero na ito. Ngayon, tinanggal na rin itong Bane.
para bang ibang naiisip. Alam mo kasi kapag may YSS, may mga elemento at mga mala-impactong gold lane na normally lumalabas talaga eh. Yun nga yung parang isa pa yan sa nagiging strength ng YSS kasi dahil marksman siya in nature, parang hindi mo na kailangan mag-marksman on the gold lane. So, yung pagtanggal ng Bane is also good dahil pwedeng pang-counter yung deadly catch every time na may Zaman Force yung Harith. So, technically, yun yung iniwasan ni Coach Wynot. So, yung XP lane bans na na-expect natin, I think that won't be a problem for both. Baka Eve pa nga yung tanggalin ng AP Bren just to remove that counter for that Jujin. Pero yung Farsa kasi mas nakakatakot. Kahit pa sabi mo may Khalid kayo na pang-counter, ayaw mo naman i-preoccupy yung Khalid na pang-cancel lang lagi nung Feather Airstrike. Ganda nung nila dito, target nila for Super Friends though. Ang dami pang ang options para kay Friends. Di ba nandun pa yung Louie niya, na-point out mo nandyan pa yung Eve na pwedeng kumounter nga. Yung Selena, di ba, para sa early game. Pero sa mga nakikita kasi natin dito, literal na parang gusto talagang sagutan ng AP Bren yung kakulangan nila sa early game sa mga nakalipas na laban. And the way yung tumatakbo yung draft, maganda yung maganda yung pinapakita nilang potential sa early game. Kailangan lang actually ng isa pang addition for the early mula kay Lord JM. Ano kaya ang pwedeng actually kahit wag na nga muna siyang kumuha dito para alam niya yung magiging match-up doon sa XP. Pero sabi niya hindi, Esmeralda, kunin na kagad natin just to counter out yung mga shields na naibibigay at maibibigay pa ni Harith ni Kelra mamaya. That just strengthens the CC pick for Onyx Philippines plus Selena. You don't wanna mess around the CC Gatot Selena combo. So medyo mahirap yun for AP Bren. Pero kasi dahil din sa pagiging teamfight centric nung lineup nila with the Mountain Shocker, Raging Sandstorm, Falling Star Moon, pwede nilang daanin sa numbers yung laban. So, where there is light, there are also mas shadows. nagluyi Super Friends. And a CC is an option, not the Lapo. Arlot is also good. Ayun, ACC. There goes, of course, the Louie din. Kumbaga, ilalaban pa rin nila yung control dito and yung mga paulit-ulit na surprises na pwede nilang gawin. Last hero para kay Shizu. Ano kaya yan? Could be a Moskov, could be a Claude or a Bruno. Yun pa yung isa sa mga pinaka pwede niyang gamitin na hindi normal technically. Kasi pag nag-Claude ka dito, sobrang susceptible mo sa Vengeance CC. Okay. Kapag nag-carry ka naman, mahirap against the Louie. Pag nag-Moskov ka against the Harith, it's good. Pero pag nag-Vengeance din yung CC, kawawa ka din pag ikaw yung denive. Ang dami iniisip ni Shizu ngayon, no? Ano kaya yung hero niya? And at the same time, parang kailangan din yata ng medyo early game na hero para dito kay Shizu. There goes the Ruby. Kung magkakaroon tayo ng funnel meta para dito sa AP Bren. Ako medyo nag-worry lang ako. Wala kasing, kung titingnan mo, walang sabihin natin na dedicated na yung tank talaga mismo in nature, no? Kasi puro fighter ang ihaharap nila. Though sustained power ay napakataas. Pero mamaya kasi magkakaroon ng problema yan. Lalo na itong yung composition din ng dito, no, ng AP Bren ay design para tumunaw. Isipin mo, may CC ka, yung Louie, hindi ka rin komportable kapag bumabato ng dispersion rotation yan. So, Linsiko na magaganap. Pero mapapansin natin na when it comes to the early game, sobrang taas ng potensyal ng AP Bren. Level 2 power spike for Shizu, yun lang yung kailangan niya. Pero kapag it's the Harith, pwede siyang galawan kasi ni Kelra. If walang mangyayaring ikot from the mid duo ng AP Bren, magkakaroon ng hard time si Shizu levels 1 to 3. Level 4 naman, magkakaroon siya ng edge kapag meron na siyang I am offended. So baka doon magsimula yung timings for AP Bren. At sisimulan na nga natin ang unang laban ngayong araw. Kahit na malamig at maulan ng panahon, panigurado yung magiging mainit ang bakbakan, especially ng ating mid lane duo na pinoint out na natin kanina sa usapan natin kung saan gaano ka-crucial nga ba ang roamer at mid lane na nakikita natin dito. Aga Fox coming in from AP Bren. Okay, napa-revitalize kami dito si Brusco. Kukuha naman nila yung kanila kagustuhan. Level 2 ang parehas na mid and roam. At sakit nung mga pag-ikot dito na X-Nova. Pero kailangan nang umatras kagad. Dito
lumamang yung early game ng AP Bren dahil dun sa pwede silang makipag-exchange ng blow by blow sa lineup ng Onyx Philippines. Considering na nakakalit sila, level 2 is so good na kahit pa mapoke ka ng Louie, you can just second skill out, mag-heal ka, then in return may first skill ka ulit together with Aqua, yung buhat niya. So dun lumalabas yung power spike ng AP Bren. Kaso nga lang, pag nagkakaroon na ng matinding team fight, dun sila medyo malulugi sa Gatot Kacha. And that is gonna be the debut pick nga para kay James Punks with this Eason Shin. Mukhang sabi niya nasa mga huling araw pa muna ng regular season bago ko gagamitin itong alas na to. At dito natin makikita kung kaya nga ba niyang paganahin kasi mas sanay tayong makita siyang gumamit ng mga fighter heroes pero mukhang alam na nila na pwedeng pag-initan yung gitna. Ayan na nga, patay kagad. Itong si X-Nova, nakuha siya doon. Pares si Rome ang napaalam. At this time ay ang baba din ang buhay ni King Kong. Kailangan niya mag-replenish. Ang maganda dito, merong flying cloud. So mabilis lang siyang makakapunta sa kung saan man niya gustong tahakin dito. At dalawang roamers lang naman yung nawala. So okay na okay lang yun para sa mga teams natin. Pero for Onyx, kailangan din mag-level 4 pa ni Frinzy para makita natin yung strength ng lineup nila. Yung mga surprise plays with of course the ultimate. Ayan na nga, online na. Ayan na, 4K na lang ang buhay ng pagong na ito. Diversion. Pero joke lang pala ngayon. Itong si Aqua yung mababa ni James Punks ang nagwagi. Doon sa unang pagong, nagamit na rin yung Vengeance Brand ni Ryota. Ngayon, ginamit na yung ultimate Exova. Patay kagad si King Kong. Save with Atoy R. Dalawa ang napatumba ng AP Bren against Onyx. May sasama pa bang wala na ata? Atrasan na ata dito, Onyx. Uy, at ready pa kang lumaban si Shizu sa gitna pero nananakot lang pala. 2 kills ang makukuha doon ng AP Bren. May kasama pa silang turtle. Teka lang. Yung talaga tantanan ni James Punks. Talagang palaban. Again, debut pick ng isang YSS. Isipin mo yun, sa sobrang daming hero na nailabas ni James Punks, ngayon palang nalusot to. May mga Suyo, may mga Lucas. Wait lang, hindi pa tapos ang laban kasi si Kera ang pinuruhan. Ang baba ng kanyang buhay, buti nilang pre, may flying clouds. That's what we've been talking about, the level 4 power spike ng AP Bren. Kapag may ultimate na yung Ruby, you would expect na sasama na siya ng sasama. And because of the river flows in you na mechanics sa MLBB ngayon, kahit pa hindi expanding rivers to, bumibilis kasi kapag papunta doon sa turtle. So, aasahan natin na pwedeng sumama ng sumama lagi yung Ruby, and that is the lineup na that is the strength of the lineup na meron sila ngayon. For Onyx naman, pag malawakang team fight, when I say malawakan, it's a 5v5 or even a 4v4, they could possibly win that dahil mataas naman yung AOE ng Gatot Kacha, even the Louie has too much poke, tapos kailangan saluhin pa yon ng Khalid kasi technically nasa harap siya lagi. So kumbaga ngayon, minamaximize lamang ng AP Bren yung early strength nila para kontrolin yung galaw ng Super Fam. Naku-caught off guard nga ang Super Fam at tila ba hindi pa sila yung makakakontrol talaga dito ng mga rotations kasi ganda nung pinapakita ni X-Nova dito, especially kung paano nila minamaximize yung movement speed ng isang Khalid. Dagdag mo pa nga yung river to the point na parang nakikita nila kung saan pupunta ang Super Fam. Ako masasabi ko lang na may mga pakunti-kunting solusyon na ginagawa ang AP Bren. Again, pinag-usapan natin doon sa The House, sa Keys to Victory, na kailangan din yung may priority ng AP Bren yung early game para maipanalo nila itong larong ito. At yun na nga yung nangyayari. Brusco ay nakita ng apat na miyembro. Diversion, nagagamitin pero hindi nakakapunta dito ng Onyx. Makakasalubong ata nila. Okay, sinalubong na nila dito. Crimson Beacon din nagamit. Aqua ay bumabante. After the Guardian, magbibitaw. Hindi! Kasi napit-bit siya! Oh my goodness, sa buhay pa rin pala. Nakatakas pa rin si Brusco doon. Pero yung turtle nakuha na nga ng AP Bren. Unti-unting tumataas ang lead nila against Onyx. At sa baba, mainit talaga si Nova and Shizu. Literal na gusto nilang pahirapan si Kelra. Hindi makakuha ng energy shield si Kelra, even though sinabi natin na he has ways on how to harass that Ruby. Pero dahil kasi ang agang sumasama ng Ruby, so naging lamang pa siya when it comes to gold. Kahit pa sabihin natin 300 lang yon against Kelra, lamang pa din yon. Hindi normalin nangyayari yon for a Ruby na makalamang sa ganitong klaseng gold lane. At delikado ngayon si King Kong. Talagang pinapahirapan siya si Nova.
kung bakit hindi takot si Nova na mangharas ng mangharas kasi naka-Blade of Heptasis din siya eh. Diba? Hindi to normal para sa mga roamer, pero normal to para sa isang Khalid. Aray ko, napakasakit nun. Tinatanong kasi kung tatagos ka ba yun. Talaga tatagos yun. Masakit yun. May armor pen eh. May armor pen nga eh. And ngayon napakaganda ng pinapamalas pa rin ni X-Nova dito at kailangan nilang masolusyonan. Isipin mo, isang Desert Tornado pa lang yung 3 ikot na yun. Maaaring mga lahati na kagad ang buhay kung sino man ang mahahabutan niya. At tila ba ngayon ay parang nasasagot nga ng AP Brain. Yung kakulangan nila sa early game, kitang-kita natin ngayon sila talaga ang nagdidikta ng control. Now for Onyx, ang kailangan nilang mag-rely, paano nila susurpresahin dito ang AP Brain? Kasi even yung purple buff ni King Kong eh hindi nahahayaan pa ng AP Brain makuha ni Sigma Jungler yan. Kailangan na ma-maximize yung diversion. Good positioning ang pwedeng asahan for Onyx Philippines, backed up with the global na AOE naman. So kapag da-dive ang Onyx ngayon, kailangan pinpoint yung paggamit na ng skills, yung timings and everything. Kasi for AP Brain, kaya din naka-heptasis tong si X-Nova kasi may luxury na siyang gawin dahil kumikita siya ngayon sa kita. Mas mataas yung potential niya makapag-farm. Okay, ngayon nakabuta na ata kagad dito si Brusco. Yung tot ay nagamitin niya pero magpinta mo yung Guardian. Namatay na maalam. Ang pares sa Rovers ngayon. Turtle ang naging punteriya dito ni James Banks. Patay si Atoy R. Hahabol pa ba dito ang mga miyembro ng AP Brain? Hindi na nga muna. Respeto ang kanilang ibibigay. Naagaw na ng resources dito ang Hive. Grabe din talaga yung pressure ng AP Brain. Even si Lord JM hindi nahahayaan na makapag-farm si King Kong sa kanila pero may action na naman sa gitna. And the Super Prince ang mawawala. Okay, ngayon lupag yung Shaman Force. Hindi rin fully ma-maximize ni Kenra. Napakaganda ng ipinapakita dito ng AP Brain. Tila ba'y parang nagbago yung gising dito ng Hive, no? 4K code lead Laki. sa 7 minutes. Malaki to, lalong-lalo na you're up against Onyx PH. Ang ganda rin kasi nung yung map presence talaga na ginagawa ni X-Nova. The vision na binigay niya during the early, kumita siya dahil doon. Nagkaroon siya ng heptasis, nakokontrol niya at naharas niya kahit sino. Actually, kahit sino, even Brusco, ay nasasaktan sa kanya. Building up na rin ng Dominance Ice just to relieve that pressure doon sa Revitalize naman si Brusco. Papasok ulit sila. Okay, delikado ata si Brusco dito. Makakatakas mo siya. Pinagdulong-dulungan. Dapat ito Guardian nagamit na naman defensively dito ni Brusco. At ngayon ay kailangang umisip ng paraan ng Onyx. Talagang inuukupa na tama naman. Inuukupa na ng AP Brain. Ayaw ko na lang sabihin occupied kasi. Ay, mas madali naman sabihin yun eh. Nakikita natin dito na tama ka. Gusto nilang maging sa kanila na yung teritoryo ng Super Fam. Nahihirapan yung Super Fam kung saan sila gagalaw. Ang bilis din kasi ng rotation dito ng AP Brain. Unti-unti ding lumalaki yung lead nila. Tapos kung dadagdag pa natin, yung vision kasi na nanggagaling not just from X-Nova, pati na rin kay James Punks. Yun yung advantage talaga ng YSS, yung macro advantage na binabanggit natin right from the start. Although King Kong has a chance pa naman to get this straight up for Onyx Philippines, just a steal for that Lord. Oo, yun yung sinasabi natin eh, 'di ba? Yung the rule of the jungle. 'Di ba? Kahit inyo na yung lahat ng turtle sa umpisa, basta makuha ng jungler natin, yung pinakahuling Lord, eh yun naman talaga yung magmamatter. And speaking of Lord, nandyan na at pwede na nga kunin to ng AP Brain. At tila ba parang sa Onyx eh, hindi muna nila ilalaban to. Mukhang magdedesisyon ng Onyx na okay, kalmahan lang muna natin. Meron namang hawak na diversion dito si Super Prince. So any moment ay pwede siya maglapag. James Punks ay sinisimula na same with Shizu. 18k ang buhay ng Lord. Maaaring i-soft reset ito pero alam ata nila na wala nang magiging reaction ha. Sabay gamit ng diversion, pauwi lang din naman. Binigay lang talaga ng Onyx dito yung mismong Lord kasi alam nila na hindi pa nila kayang lumaban doon. Nakuha pa rin naman ni King Kong yung kanyang purple buff pero tumahi. Wait lang si Aqua, kalahati ang buhay. Falling Stormman from Lord JM. Hindi sa pa yung damage. Makunat na rin naman itong si Brusco at si Atoy R. Ngayon si James Punks ay tatrabahuhin na yung ibaba at magiging matagumpay ang kanilang pagbasag. Sobrang linis no and systematic approach yung ginagawa dito ng AP Brain. Parang pag merong Lord, kuha tayo ng vision tapos zone out lang ni Nova, ni Shizu yung kalaban. And for Super Pam, hindi pa talaga nila kayang lumaban dito. Parang kahit na humarap at mang surprise sila with the diversion play,
hindi magugulat yung hindi magugulat yung AP Bren sa gagawin nila. Pero ano kayang kagulat-gulat na gagawin dito ng AP Bren? Lalong-lalo na may Lord sa itaas, pwede nilang samahan yan. Though, may sabog pa naman sa top lane base turret ang Onyx. Isa pa sa mga lakas ng lineup ng AP Bren is yung variants na pwede nilang gawin. They can initiate with the Raging Sandstorm or with the Falling Star Moon or with the Eye of Offended or with Aqua getting one sa kanyang Lantern Flare. So ang daming i-consider ng Onyx Philippines right now. Sino bang mauuna sa kanila? Kasi technically lahat kayang mauna. Even the Mountain Shocker from James Panks. So may idea ngayon ng AP Bren, sige, okay lang na tumatagal yung laban. Kahit pa sabihin natin na mas scaling yung Louis at yung Harit over the Ruby and that Zushin, meron kasi tayong choices. Meron tayong options na pwedeng gawin. Ang dami nilang options nga, no? Ang dami nilang pang-initiation dito kontra sa Super Fam. And for Super Fam right now, mapapansin din natin sa Infinix in-game equipment na lugi sila. Yun na, abutan na Falling Star Moon sa may bandilikod. Ang nagiging target. David Penn! Itong si Bruce, hindi nila bitaw niya kanyamit of the Guardian. Ngayon naman si Atoy, kalahati kanyang buhay. Kaya na dito sumasayaw with the Examine Force. Pero si Kikong, Super Prince, kalahati kagad yung buhay. James Bang ay kailangan matras. Andun na naman yung Raging Sandstorm. Ex-Nova ay aatras din. Lord Jamie pumasok na. Kaya ang dispersionization na gamit din. Super Prince, ang baba ng buhay. Kailangan yung matras. Pero nandun yung Flying Cloud. Si Ryota! Dito ni Atoy ay dalawa kagad ang napatumba. Oh my goodness, napagad ang pagbawi mula sa Onyx. Yun yung kagandahan ng Flying Clouds. Doon na maximize ng Onyx Philippines dahil din malapit yung clash doon sa base nila. Madaling nakabalik at napatagal ng mga members ng Onyx Philippines yung laban na sanang binadali ng AP Bren. Dahil sa sinasabi natin marami silang ways to initiate, hindi nagkaroon ng proper timing yung bawat isa. Nung hinila ni Shizu, pumasok si Lord JM dun sa pinakalikod pa. And si Ex-Nova, hindi niya naisabay yung Raging Sandstorm niya. Ang naging effect, nabuhay yung mga targets ng AP Bren. Napatagal ng Onyx, bumalik with the Flying Clouds at sila pa yung nalugi after that. Although, meron naman silang luxury na magkamali ng ganon dahil sa na-invest nila nung early game. And for this Lord, they don't wanna risk another mistake kasi dumarating na sa punto, masakit na si Super Friends, masakit na si Kelra, if mauubos sila, baka babaliktad na talaga yung laban. So kailangan pala talaga synchronize pa rin yung layer ng mga skills dito ng AP Bren kasi marami ding resources ang Onyx para mabilis makabalik dun sa mga team fights. Nandyan din, of course, yung Flying Clouds nga, dagdag pa natin yung diversion ni Super Friends na nakikita natin ginagamit pa rin nila, nagtatry pa rin sila ng paraan para makahabol dito against AP Bren. And right now, sinisimulan na ng AP Bren yung Lord pero sumisilip pa rin sila King Kong. Hindi lang yun ang sinisimulan, pati yung slow push dun sa may bandang itaas at umabante na nga yun, kalahati yung King Kong. Ang Lord Rander, pero sa Exnova sa may bandalikod, Bruce ko dito yung matras. King Kong ay namatay with the Falling Star mula kay Lord Jim. And James Panks ay malaya na nakuha yung Lord. Ngayon kailangan na matras with the diversion. Nakatakas itong si Super Prince pero hindi makakataka sa kamay ng AP Bren itong si Atoy R. 3 kills ang makukuha dito ng Hive. Can they end this one? Tapos buhay si Super Prince, buhay si Kelra, pero kakatok sila sa base ng Super Fam. Yun na, the first rotation. Ngayon si Super Prince na naging target. Flicker na gamit na niya. Kelra yung maabante. May minions pa naman sila. Actually yung katapot na yun. Labag yung Zammer Force. Synchro Vision and Chrono Dashes lang from Kelra. Pero sabi nila, sige, targetin muna natin yung ibang ibabang tore. Falling Storm, iwasan dito Kelra. Pero natin may iwasan. Ang damage mula dito kay Aqua. At ang game number 1 ay mapupunta sa Hive. Debut pick ng YSS early game. Kaya din palang kontrole ng AP Bren. Kaya naman sila ang unang makakakuha ng game kontra sa Onyx PH. We're talking about some variants and choices mula sa AP Bren. The moment na nagkamali sila ng timings and layers, nadali sila. Pero nung nakapag-adjust sila ng perfect timing, nung nakita nila na si King Kong lang yung may hawak ng Lord, immediate decision for Shizu. Nakunin with I Am Offended. Meron agad kasunod na Raging Sandstorm. May even may Mountain Shocker pa na binigay. And that is the beauty of the multiple choices na meron ng AP Bren. Actually, ito yung moment din na kung saan nakita natin for Onyx on how they maximizes the Flying Clouds. Unfortunately, alam nga ng AP Bren kung paano sila babawi. Alam nila kung paano nila i-adjust ng mabilisan yung laro nila para ma-maintain yung control. And sobrang
sobrang commendable next Nova dito sa game na to. Pinakita mo nga kanina, kumikita siya dahil sa mga nakikita niya. Oo, ibang klase talaga. Again, isa sa mga rookies na nagpakitang gilas ngayong Season 16, itong si X-Nova. Doon pa lang si MDL pre. Nakikita na natin kung gaano ba talaga ang kakayahan nitong X-Nova. Ngayon, nabibigyan na siya ng oportunidad ng pagkakataon against the M6 World Champs, against dito sa Onyx Philippines at itong MVP. Grabe ka na, Kuya James Punks, the man with a million moves. Pero pinakita niya dito na kaya din niyang gamitin yung YSS na yan. Debut para kay James Punks, pero siya pa yung MVP for Game 1. May rason pala kung bakit ayaw niya pang gamitin dahil ganito yung ipapakita niya kapag siya ang may hawak ng YSS. 863 GPM, 83% kill participation. Well, technically, mataas naman talaga lagi yan for YSS users dahil isang mountain shocker mo lang, pag nakapatay yung mga tropa mo sa ibang lugar, it's counted as your kill participation. Pero dahil kasi pinag-uusapan natin kanina how valuable is a Yison Shin, kahit pa sabihin mong na-nerf siya dito sa current na patch na meron tayo, ang value pa din na gusto mo dyan is yung mountain shocker and the vision that they have whenever pinapop yun. And not just that, even yung kakayahan niyang maging death ball dito sa laban. It really is the ideal early game na kailangan ng side ng AP Bren, and it is backed up with X-Nova and Aqua. And that's what we've been talking about during the Howl with Wolf, na paano mo ipapunish yung faulty early game ng AP Bren kung hindi na faulty ngayon? Oo, ibang klase din talaga yung pinakitang performance dito next Nova for the early game and even for Aqua. And gusto ko na point out mo na madali lang kasi para kay James Punks nga magkaroon ng kill participation. Kung bagay ayaw niya ma-miss out yung mga aksyon na ginagawa dito ni Nova. Literal na kahit anong engagements nga na gawin dito ng AP Bren for the early parts ng laban, nagiging successful sila kasi for Onyx, hindi nila kayang sagutin yung napakaraming crowd controls na meron ang Hive. Not just that, even the targeting na kinailangan nilang i-adjust. Right from that base siege na ginagawa nila sana, they targeted Brusco. But unfortunately, nabuhay pa si Brusco ng ilang segundo nang tumagal dun sa laban, and nakagawa pa ng paraan ibang members ng Onyx Philippines. Pero pagdating ng Lord Take, it was King Kong na tinarget nila nung combo ng I Am Offended, Mountain Sucker, Raging Sandstorm, Falling Star Moon, at lahat na para sa AP Bren. Napakadami nilang binato dito, no? Talagang in-overpower nila yung Onyx PH. And even si Kelra, nahirapan talaga dito sa larong to. Lalong-lalo na napakaganda rin nung pag-pick up ni Lord JM ng isang Esmeralda. Hindi makaharap at makasayaw si Kelra. Tsaka nga mahirap doon para dito sa sabihin natin sa Onyx Philippines, yung kakulangan din nila sa pangharap. Kasi ilang beses natin nakita si Brusco, kaya niyang humarap, kaya lang wala na nagiging follow-up. Madalas na nagagamit niya yung Avatar of the Guardian niya pantakas na defensively. And kung titignan natin doon sa komposisyon ng AP Bren, pinadali lang nila yung MOBA Pre, pinadali lang nila yung MLBB. Kuha tayo ng napakaraming crowd control, tapos labanan natin kahit sino. And supposed to be dapat yung AOG pa ginagamit to engage. Yep. Diba? Or to even counter-engage. But for Onyx Philippines, nagagamit yun to disengage. Diba? Magkakaibang bagay yun. Kasi if you're Onyx Philippines, as much as you want to fight during the early game, you need to scale up your Luyi. You need to scale up even your Harith. Ang ginawa kasi ng AP Bren, in-amplify nila yung individual prowess ng bawat heroes na meron sila. Because technically, ang Esmeralda, malakas yung zone potential. And they amplified it, but by giving them just that responsibility. Kasi yung damage ay nasa kamay na ni James Punks. And even Shizu, hindi niya na, tinanggal na ni James Punks yung, responsibilidad na, men, kailangan mag-damage. Hindi. Nag-double down sila onto crowd controls para pilitin at i-pressure yung pattern ni King Kong and even yung freedom of movement na kailangan ng Harith. And speaking of amplification, parang nakatulong din talaga for X-Nova yung Heptasis na to para literal na ma-shutdown, literal na pahirapan dito yung Onyx PH. Si King Kong nga, tama ka na-shutdown yung farming niya, even si Kelra. So hindi ma-maximize ni Super Friends yung kanyang diversion play. Hindi sila makahanap ng paraan dito paano susurpresahin ang Hive.
Gusto ko lang sabihin kanina, no, ilang beses ko na napansin na kapag ginagamit ni Super Prince yung diversion, kasi magkakaroon ng ideya, di ba? Parang lalabas na siya sa mapa pag may diversion siya. Sabay pumipindot si James Banks ng kanyang Mountain Shocker. So, may ideya sila kung saan lalapag, kung saan patungo, saan papunta si Super Prince. Kaya doon pa lang sa punto na yun, countered na kagad yung taktika dito ng Onyx PH. Hindi lang yun. Kapag nakita nila saan nanggagaling yung diversion, yung kalid na naka-skateboard, pupuntahan agad yung pwesto. Ang bilis eh. Nauuna agad. And even si Aqua, nag-Crimson Beacon pa sa paharap para lang abutin yung nakikita niyang hero. And yun yung prowess nung duo mid lane na ini-expect natin makita natin for the side of Onyx Philippines. Kaso nga lang, kailangan pa talaga nila ng oras at that time. Being the rich guy and the carry, no wonder it's gonna be James Banks. Grabe na rin kasi talaga no, yung space na nabigay ng mga kampi niya dito para sa carry na si James Banks. At tama nga Joshi Gigs, baka nga kaya ayaw niya pang gamitin yung YSS kasi baka pag ginamit niya kasi ganito yung makita nating resulta. Oo, wala na talagang kumbaga hindi talaga nagpaawat dito si James Banks. Nakita natin early on, sobrang aktibo niya kagad kapag meron ng Mountain Shocker, sasama siya at mag-expect ka na magkakaroon ng malakihan at mabigat na teamfight. Well placed yung gold distribution niya. 4K for gold for Jungle Crypts, that's 30% of the total gold na meron siya. Then yung passive gold, dahil sa 13 minutes or 14 minutes halos na nagdaan, yun yung buong kinita niya. Plus yung pattern niya rin na kapag may chance silang mag-invade, nag-invade sila. At ito din yung